Paigtingin pa ang pagbabakuna. Yan ang mungkahi ng World Health Organization para mas protektado ang publiko sa banta ng Omicron variant. Pag-usapan natin yan sa serbisyo ngayon kasama si Vaccine Experts Panel Member Dr. Ron Jean Solante. At pwede rin po kayong sumali sa ating talakayan, i-post ang inyong mga tanong o komento sa ating Facebook Live. Magandang hapon po, Dr. Solante. Good afternoon, Ruth. Doc, unahin po muna natin yung usapin tungkol dito sa bantang dala ng Omicron variant. Hanggang ngayon kasi parang wala pang masyadong impormasyon, mga initial studies pa po. Bigyan po kami ng impormasyon tungkol dyan. Yeah, there are three aspects na hindi pa natin klaro, no, ang ano nitong Omicron variant. One, its transmissibility, but preliminary data show that it can be highly transmissible. The second is that our vaccines still effective. So there are tests done now na medyo humihina ang mga bakuna based on the laboratory test, no? But hindi natin ito ma-apply directly kung sa actual na pangbabakuna, hihina ba talaga ang bakuna. And pangatlo, can it really cause severe infection? Doon sa mga data, mga bata yung na-infect, no? Less than 50 years old. And we would expect that these people or population will really only have mild symptoms, unlike with Delta. So these are the three informations that we're waiting for more concrete and more available data. Yung isa na banggit nyo kasi yung sa bakuna, Doc? Kasi usap-usapan yan ngayon. Halimbawa, naglabas ng pahayag yung Pfizer, no? Sabi nila na parang effective daw on the third shot or the booster shot, no? Ano kaya yung pwedeng gawin tungkol dyan? May iba pa bang impormasyon tungkol dyan? Well, Ruth, no, we have to take that into consideration also na itong test na ginagawa nila is based on a neutralizing antibody lang, no? Yung antibody level. And we know that vaccines, the other way is you also have the cell-mediated protection. No? So the opinion here is that you just have to give the vaccines, no? And these vaccines can still be effective in preventing the more severe form of even with the Omicron variant, because we have experience already with the Delta variant. So tuloy lang yung pagbabakuna hanggang makakita na tayo ng konkretong data na kung kailangan ng booster or whatever is the additional dose that will benefit the population, then I think the Department of Health, the Vaccine Expert Panel will evaluate on that aspect. Ang malinaw dyan, no, sinasabi nyo, Doc, kahit anong klaseng bakuna pa yan or kahit anong klaseng variant din, no? Ang mahalaga, magpabakuna na muna, ano? Yes, napaka-importante ng bakuna ngayon, no? Because even with this variant of concern, we feel that the vaccines are still effective. At ayaw nating makikita na mas maraming walang bakuna. They are the more vulnerable population at this point in time. Tapos, Doc, nagsimula na rin kasi tayo dun sa booster shots, no, sa ilang part ng population. Sabi ni Health Secretary Francisco Duque kanina, balak daw ng gobyerno na iklian na muna yung interval ng pagbibigay ng booster sa 3 buwan mula sa 6 na buwan. Bakit po ba halaga yung mas maikli? Pwede po ba yan? Hindi po ba yan delikado? Okay, linawin natin, no? So, yeah, there are data on booster na binigay ng 3rd month or 4th month na medyo maganda pa rin ang antibody level, no? Ibig sabihin yung protection. But the more compelling data now are the 6 months and above, no? So ibig sabihin the longer is it from the first 2 doses, mas better ang immunity. But we will review the data, which specific vaccines that can be administered less than 6 months or earlier na maganda ang antibody level comparable doon sa 6 months, then we may adapt that, no? Because ang importante dito, Ruth, no? We have to maintain a higher immunity, especially for those who are immunocompromised, those who are 65 or 60 years old and above, and those who have comorbidities. Kasi kung meron man tayong mga surge of cases at bababa yung mga protection nitong population, ito talaga ang pwedeng magkakasakit. So sa ngayon, Doc, yung sinabi ni Secretary Duque, hindi pa po malinaw kung anong klase yung una mong bakuna yung pwedeng ibigay ang booster within the 3rd month. I mean, J&J, di ba po pwede yun kasi 1 shot lang yun, no? Yes, ang J&J 1 shot lang kasi dapat earlier yung second. Kasi may data din talaga tayo on that, no? But for the other vaccines, yes, there are data less than 6 months, but kailangan natin pag-aralan yan dahil on a programmatic point of view, para lang at least maganda ang implementasyon. Kung kailangan natin ng less than 6 months, magbabakuna na tayo ng 3rd dose or booster.
So ngayon wala pa pong studies, no, kasi sinasabi halimbawa yung mga Chinese brands baka mamaya mas mababa na po yung antibodies. Wala pa pong ganon. Meron ng mga data, but we will have to review it and we'll have to make our recommendations pag nagmi-meeting tayo ulit. Pero dito po sa mga booster, meron po ba tayong sapat na supply and also mga vaccinators po kaya, Doc? Well, yun ang mga isang gaps ngayon, no? In terms of supply, I think there are supplies. Ang medyo ano lang doon siguro kung itong mga supply nakakarating doon sa mga lugar na kinakailangan yung bakuna. Isa yan sa mga challenge. Pangalawa, yung mga vaccinators din siguro, no? Sa mga far-flung areas, may mga volunteers tayo. So, I think the government is addressing this, especially when we will be having the second national vaccination program on December 15, 16, and 17. And I think there will be also collaboration with the private medical societies like PMA, Philippine College of Physicians, and we will help. We will help. Marami po tayong pag-uusapan. Kasama pa rin natin si Vaccine Experts Panel, Dr. Ron Jean Solante, sa pagbabalik ng Newsroom ngayon dito sa CNN Philippines. Pa rin natin sa serbisyo ngayon si Vaccine Experts Panel member at Infectious Diseases Expert Dr. Ron Jean Solante. Dok, puntahan ko lang itong mga questions ng netizen. Una muna, si Fads Balaji, sabi niya, para saan ba yung booster? Si EJ Magnaya naman, Sinovac daw yung first 2 shots niya. Pwede na ba akong magpa-booster ng ibang vaccine? Siguro paliwanag lang natin yung proseso at para saan po yung booster. Yes, no? So yung booster na yan ay binibigay as third dose doon sa mga nakakompleto ng primary vaccine na 2 dose, no? And the booster shot will achieve 2 to 3-fold higher protection kumpara doon sa primary vaccine series na yung protection bumababa na 5 to 6 months after, no? Kaya para lang ma-maintain yung protection mo, kailangan kang magpa-booster para hindi ka magka-COVID or magka-severe COVID, no? Now, yung nag-Sinovac na primary vaccine series, no? Ang option niyan sa booster, pwedeng Sinovac pa rin, no? Kung gusto mo, kung hiyang ka na doon sa Sinovac, maganda rin ang protection, or pwede ka rin yung Pfizer, Moderna, or even AstraZeneca doon sa mga option kung ayaw mo nung Sinovac pa. Okay. Ibang topic naman tayo, Doc, yung posible kayang magka-surge. Kasi ngayong, Kapaskuhan, maraming social gatherings, yung mga ganyan po. Tapos meron kasing Omicron variant. Yung mga, ano po kaya ang nakikita niyong senaryo? Well, Ruth, ganito, no? When we talk about surge, ano yung mga possibilities? Number one, there's still a possibility because nandito pa rin ang Delta variant, no? Based on the result ng Philippine Genome Center the other day, ang pinaka-dominant variant is the Delta variant. And alam naman natin, 5 to 8 people ang pwede mong ma-infect kung ikaw ay positive. Pangalawa, yung vaccination natin hindi pa ganoon kataas, although it's moving and at least mataas-taas na ang vaccination natin, pero we're still below 50%. Kaya iniingganyo natin ang kababayan na magpapabakuna. At pangatlo, alam natin during the holidays, marami talagang mga super spreader events na potential, no? Kagaya ng mga Christmas party, nagkakantahan, nagkakainan, no? At saka mga ibang gatherings sa mga ibang areas na considered as high risk, no? So itong tatlong bagay na to are very important factors at dapat maiwasan natin itong mga super spreader event na mag-ingat palagi tayo, especially during these holidays. Huwag nating kaligtaan magsuot ng mask, to practice physical distance, and at the same time, always in a place na maganda ang ventilation. Yan po yung mga sinasabi nyo pag may mga parties, ano? Yung parang may mga advice din sila na iwasan na lang daw yung mga buffet. Yung hindi ho talaga, di ba, nagtitipon pa rin po kasi kahit anong mangyari o kaya kahit lumalabas, ano? So ano pa po yung mga dapat tandaan kahit na yung mga biyahero din po, Dr. Solante? Yes, no. Kagaya sa mga biyahero din, no, especially sa mga jeepney, public transportation, no. Importante ang sa akin, if you are wearing your face mask, face shield appropriately, I think more or less that's enough protection, no. And talagang iwasan muna natin yung mga medyo mataong lugar kasi diyan talaga ang medyo ano. But if you cannot prevent that, especially nagsha-shopping kayo sa mga mall, please always be careful, wash your hands, and at least, no, yung interaction with people, it should be minimized also.
Tanungin ko na rin po kayo kasi ang sabi po ni Secretary Duque parang he would prefer na manatili pa rin yung alert level 2 dahil nga po sa mobility or movement ng tao ngayon eh. Tingin niyo po ba hindi pa panahon para bumaba ng alert level 1? I think we need to maintain the alert level 2, no, in order for us to closely monitor kung meron tayong mga kaso, dahil it's very difficult to downgrade the alert level at the same time when you have this mga event na mga possible super spreader event. Medyo baka magka-problema tayo by January or February. Huli na lang po, Doc, kasi paulit-ulit din natin pinag-uusapan no, na mahalaga pa rin yung magpabakuna, lalo na yung mga wala pa rin nung first dose talaga, no, nung first round. No? And we will have the National Vaccination Day again, December 15 to 17. Panawagan niyo po sa publiko. Yes, no. So ang encourage natin lahat ng mga wala pang bakuna, no, the specter of having the Omicron variant at the same time meron pa tayong Delta variant ngayon. Malaking bagay ang bakuna dahil kung meron kang bakuna, mas mataas ang protection mo at yun ang pinaka-importante na at least wala tayong hindi magkakasakit at walang mga hospital at this point in time. Okay, maraming po salamat sa inyong panahon, si Vaccine Experts Panel Member Dr. Ron Jean Solante.